Isa't kalahating buwan na ang nakakalipas, hanggang ngayon wala pa ring nagagawa ang front office ng Golden State Warriors. Hindi pa rin nila maisakatuparan ng trade ni Jonathan Kuminga at maging ang pagkuha ng mga target na sina Al Horford at DeAnthony Melton. Bukod dyan, wala rin naman silang nakuhang papalit sa pwesto ni Kevon Looney, kaya hindi na nakapagtataka bakit nawawala na ng pag-asa ang kanilang mga fans na makakagawa pa sila ng move ang magpapa-improve ng kanilang lineup. Maging si Stephen Curry, hindi na rin naman natutuwa pa, gayong sila na lang naman ang nag-iisang team na wala pang nagagawang pagbabago at improvement sa roster. Kaya kung ayaw ng Golden State gumawa ng trade, wala siya ditong magagawa kundi buhatin muli ang team. In fact, sinimulan niya na nga ngayong araw ang pag-practice sa loob ng pasilidad. Since wala silang nakuha bagong player, inaasahan na mahaba na naman ang makukuha nitong minuto. Kaya upang magawa niya yan, mas inagahan niya ngayon pa lang ang pagpapakondisyon ng kanyang katawan upang sa ganon magkaroon ng magandang performance ng team. Samantala, 2 buwan na lang ang natitira, magsisimula ng muli ang bagong regular season ng NBA. Kaya inumpisahan na ng Los Angeles Lakers players ang kanilang practice sa facility. At isa sa mga nakitang nag-ensayo dito ang kanilang rookie na si Ado Tiero. Nakasalukuyan na nga pong nakakapaglaro ngayon matapos ma-injury sa tuhod. Kung inyo ang matatandaan, hindi doon nakasama o nakapaglaro sa lineup ng Lakers sa Summer League dahil sa pagsakit ng kanyang tuhod. Pero as of now, tuluyan na nga itong naka-recover at naibalik na sa wakas ang athleticism nito. Bukod dyan, grabe rin naman agad ang ginagawa nitong hustle plays. Kaya kapag patuloy ang kanyang improvement, hindi malabo na mabigyan siya ng mas malaking playing time bilang isang defensive player at magkaroon siya ng chance ang makakuha ng passes mula kina LeBron at Luka Doncic. Sa kabilang banda, kahit man maagang nalaglag ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup matapos silang matalo ng Australia, naging maganda pa rin ang kanilang kampanya. Sadyang may ilang problema ang kanilang lineup. Maraming mga fans ang nakapansin na may ilang kahinaan o butas nga ang team, especially sa opensa. Ayon sa mga ito, paminsan-minsan masyado nga daw nakadepende ang Gilas kay Justin Brownlee sa puntos. Kaya sa tuwing dinodouble team siya o hindi ito binibigyan ng libreng tira, diyan na nga nagsisimulang magkagulo ang opensa. Sa madaling salita, wala silang mapagkakatiwalaang secondary offensive player na siyang aalalay kay Brownlee kapag nahirapan ito. Kaya yan nga ang dapat gawing priority ng Gilas sa susunod na buwan bago pa sumabak sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. At kapag nagawa nila yan, hindi malabo na mas mag-improve ang opensa at mas makasabay nila sa tempo ng kanilang kalaban sa susunod na 2 buwan. Anong masasabi nyo dito mga idol?